This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanan kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. Marami naghahanap sa Yamashita Treasure. Ilang dekada na rin ang nakalipas pero walang nakakakita nito. Sabi nila noon, nasa Baguio daw ito dahil sa nakitang Golden Buddha at kinuha daw ito ni Ferdinand Marcos. Pero hanggang ngayon, wala pa rin talagang makapagsasabi na totoo nga ang kayamanan na ito. Pero what if sabihin ko sa inyo ngayon na nakita ito ng aking dalawang mata? Subalit, may kapalit itong sumpa. Ito ang karanasan ni Princess sa Yamashita Treasure. Sulat niya sa amin. Magandang araw po Ate Nix at Kuya Steve. Kwento ko lang po ang aking karanasan tungkol sa Yamashita Treasure. Ako nga pala si Princess Gulanda, grade 7, Tagalila, Bohol. Nag-aaral sa Pangangan National High School. Noong 2023, summer, nagbakasyon ako sa aking lola sa Bataraza, Palawan. Excited ako makita si Lola Dulce. Huli ko pa kasi siyang nakita ay nung bago mag-pandemic. Ako lang mag-isa ang pinabakasyon nila mama at papa dahil sakto lang sa budget. Kaya naiwan ang mga kapatid ko sa Bohol. At noong April 2023, dumating na ako sa Puerto Princesa, Palawan. Walang diretsong flight papunta sa Bataraza, kaya sa Puerto muna ako. Sumakay ako ng van at halos 10 oras ang biyahe papuntang Bataraza. Ang sakit sa likod at sa puwet, matagtag pa ang daan. Parang demonyo din magpatakbo ang van, kala mo airplane. Matagal talaga ang biyahe dahil nasa dulo ng Palawan ang Bataraza. Konti na lang nasa Balabac ka na at Sabah, Malaysia. Nag-promise din si Lola na ipapasyal ako sa Balabac. Napakaganda doon, parang Maldives daw. Nakikita ko ito sa IG. Pero kahit excited akong bisitahin si Lola, medyo natakot ako tuwing bumibisita sa Bataraza. Marami kasing ilog dito at may mga buhaya. Di ko alam kung nababalitaan niyo ba sa news, laging may nakakagat o nakakain ng buhaya sa Bataraza. Kahit tinuruan naman ako ni Lola kung paano mag-ingat, hindi mawala sa isip ko na pugad ito ng mga buhaya. Gayunpaman, mas nanaig ang aking excitement na makakasama ko si Lola Dulce ko kaysa sa takot ko sa mga buhayang ito. Matapos ang 10 oras, sa wakas ay nakarating na rin ako sa Bataraza. Kinuha pa nga nito ang aking maleta at binuhat niya. Ganito talaga ang mga tao sa probinsya. Mas healthy at mas magandang pangangatawan. Minsan, nag-aala din ako na mag-isang namumuhay si Lola dito sa Bataraza. Ilang beses na siyang pinilit ni Papa na tumira sa amin sa Bohol. Pero ayaw nito. Lagi niyang sinasabi, dito siya pinanganak, kaya dito rin siya mamamatay. Ang sasarap rin ng mga niluluto ni Lola sa akin. Palaging seafoods, crabs, hipon at isda. May lato din at kuday. Pinasyal niya rin ako kung saan-saan pero mas nag-enjoy ako nang binisita namin ng Balabac. Katabi lang ito ng Bataraza. Ang dami kong nakunang pictures at videos. At totoo nga, parang Maldives dito. Sa tingin ko nga, mas maganda pa rito kaysa sa mga picture ng Maldives. Sumapit na ang May at matatapos na ang aking bakasyon. Pero tila nagkaroon pa ng aberya. Tandang-tanda ko ito. May 20, 2023 noon. Lunes ng hapon, malapit ng gumabi. Nangingisda kami ni Lola Dulce sa may tabi ng Malipay River. Pero dahil napagod ako, nagpaalam muna ako kay Lola na maglalakad-lakad habang patuloy siya sa pangingisda. Hindi naman ako masyadong lumayo. Sinusundan ko lang naman ang ilog.
hanggang sa umabot ako sa medyo masukal na parte ng ilog. Maraming puno sa paligid ng ilog at may natatanaw akong parang waterfalls. Parang may kuweba rin sa likod ng waterfalls na ito. Habang binabaybay ko ito, may napansin din akong kumikinang. Napatigil ako sa paglalakad at dinampot ang kumikinang na bagay na ito sa ilalim ng bato. Kinuha ko ito at tinitigan. Nanlaki ang mga mata ko. Ginto ito ah. Hindi ako makapaniwala. Nagkalat ang mga ginto sa buong paligid. Lalo pang nakakasilaw dahil nagre-reflect ito sa tubig ng ilog. Umabot pa ito sa may waterfalls. At, teka, mas nakakasilaw ang kinang sa loob ng kuweba. Ito na ba ang Yamashita Treasure? Naku, yayaman na kami. Nataranta ako sa tuwa. Subalit naputol ang excitement ko nang may marinig akong sigaw. Tangina mo, Althea! Layuan mo ako! Hinanap ko kung saan galing ang sigaw na ito, pero hindi ko makita. Sa halip, ang nakita ko ay ang dugo na kasabay dumaloy ng ilog. Natakot ako at nagtago sa may mga puno. Maya-maya pa, narinig ko ang mga hakbang ng isang tao. Mas lalo tuloy akong natakot at nagtago. At dito ko na nasilayan ang isang lalaki. Duguan nito at maraming sugat. At may hawak itong itak. Sumugaw uli ito. Sabing tigilan mo ako, Althea! Patay ka na, di ba? Walang silbi sa iyo ang ginto! Matapos nitong sumigaw, tinaga nito ang hangin gamit ang itak niya. Anong ginagawa niya? Baliw ba ito o lasing? O baka naman may nakikita siya na hindi ko nakikita? Unti-unti nang dumilim at nawala ang araw. Dito ko na nasilayan kung sino ang kausap niya. Halos mapasigaw ako nang makita ko pero pinigilan ko ang sarili ko. Merong white lady na nasa harap ng mamang ito. Akin lang ang ginto, James. Hindi ito mapupunta kahit kanino. Patuloy na tinataga ng lalaki ang white lady pero tumatagos lang ito. Hanggang sa natisod ito sa mga bato at nabagok ang ulo nito at namatay. Nanigas at nanlamig ako. First time ko kasi makakita ng taong mamatay sa harap ko. Mulat pa ang mga mata nito. Tumawa naman ng white lady at biglang nawala. Nilapitan ko ang bangkay ng lalaki pero napaatras ako dahil parang nakatingin ito sa akin. Tumakbo ko ng tumakbo palayo. Sa bilis ng takbo ko, natapatuloy ako at nataliso dahil sa isang babaeng nakahiga sa ilog. Tinitigan ko ito pero mukhang bangkay na rin ito. At kamukha niya ang white lady na nakita ko kanina. Ito ba yung Althea na sinisigaw ng lalaki? Dahan-dahan akong umalis, pero napasigaw ako nang may humawak sa aking mga kamay. Nagulat ako at si Lola lang pala ito. Agad niya akong hinila at nagtago kami sa may mga puno. Tinakpan niya ang aking bibig. Sabi ni Lola, wag daw akong maingay dahil darating na raw ang bantay ng ilog. At maya-maya pa, may isang matangkad na lalaki na dumating. Nakabarong ito, elegante ang kanyang damit, mestizo din. Nakita niya ang bangkay ng babae at binuhat ito ng isang kamay. Ang lakas pala niya. Pero habang naglalakad ito at daladala ang bangkay, tumatawa ito. Naglakad ito papunta sa direksyon ng bangkay ng lalaki. Kinuha niya rin ito at binuhat gamit ang isang kamay. Patuloy pa rin itong tumatawa at bigla itong nagsalita. Mga tao naman, laging mga mangmang. Dinala niya ang mga bangkay sa may waterfall at dumiretso sa bukana ng kuweba. At dito niya itinapon ang dalawang bangkay na parang basura. At sa isang iglap, bigla na lang itong naglaho. Tanong ko kay Lola, engkanto ba ito? Sagot naman nito sa akin, shh, mamaya na tayo mag-usap. Mas importante yung makaalis na muna kami sa lugar na iyon. Pero hindi ko sinunod si Lola. Sabi ko, hindi ba dapat tumawag tayo ng pulis? May namatay, isang babae at isang lalaki. Mukhang mag-asawa pa nga ang mga iyon. Subalit tila walang narinig si Lola at hinila ako nito paalis. Pero habang pauwi kami, hindi pa rin ako mapakali. Hindi kaya ng konsensya ko na iwanan lang sila doon. Kaya bawat makasalubong namin ay kinakausap ko. Sinasabihan ko na may mag-asawang namatay sa may ilog. Pero ang nakapagtataka, bawat tao na makasalubong namin ay parang bingi rin. Hindi pinapansin ang aking mga sinasabi.
Binabati lang nila si Lola at tumatahimik na. Ano bang meron sa baryo na ito? Bakit ganito sila? Hindi ba mahalaga na tumawag ng pulis? Pagdating namin sa bahay, agad nilak ni Lola Dulce ang bahay at nagmasid-masid sa bintana. Tinitiyak na hindi kami nasundan. Binigyan naman ako ng tubig nito para kumalma raw ako. Nang mahimasmasan ako, tumabi si Lola at niyakap ako. Sabi nito sa akin, normal lang daw ito sa baryo nila at mas mabuting huwag na lang pansinin ang mga nangyari sa Malipay River. Noong 1978, may isang mayamang negosyante raw na nagngangalang Don Ramon at tandang-tanda ni Lola, kahit bata pa siya, ang itsura ni Don Ramon ngayon ay parehas pa rin nung una niya itong nakita. At itong si Don Ramon, obsessed daw sa Yamashita Treasure. Alam niyang tinago raw ito ng mga Hapon sa may Bataraza. Kaya namimili ito ng mga tauhan na hahanap nito para sa kanya. Pero mabusisi raw itong si Don Ramon. Laging pares ang kinukuha niyang treasure hunters. Ang mga kinukuha niya ay dapat mag-asawa, magkapamilya o matalik na magkaibigan. Walang may alam kung bakit, pero ito ang gusto niya. At nung panahong iyon, meron isang magaling na treasure hunter sa puerto na ang pangalan ay Jane Marasigan at kasama niyang kapatid niyang si Jonathan Marasigan. Nag-apply sila kay Don Ramon at nakuha sila. Ibibigay ni Don Ramon ang mapa ng pinaghihinalaan niyang pwesto ng Yamashita Treasure sa Bataraza. Basta ibigay lang kay Don Ramon ang 60% ng makukuha nila. Bali 40% ang para kay Jane at Jonathan kung sakali. Yan lang ang kondisyon niya. Ilang buwan din itong ginugol ng magkapatid na Jane at Jonathan sa Bataraza. Pero hindi nila makita-kita ang Yamashita Treasure. Halos mapatay nga rin si Jonathan ng buhaya dahil sa kanilang paghahanap. Mabuti na lang at nakaligtas ito. Pero matapos ang 6 na buwan, nang malapit na silang sumuko at umuwi, nakita nila ang isang misteryosong waterfall at kuweba. Nakangtaka naman si Jane at paano nagkaroon ng kuweba at waterfall doon. Alam naman niyang dati na nila itong nadaanan pero ngayon lang nila nakita. Gayunpaman, kagaya ko raw, napansin nila ang mga kumikinang sa ilog at sa paligid nito. Natuwa sila dahil nakita nila ang ginto. Tiyak sila na ang Yamashita Treasure ay nasa loob ng kuweba. Sumilip sila sa kuweba pero natakot sila sa nakita nila. Puno ito ng mga bangkay at kalansay. Pinapalibutan daw ang mga ginto ng Yamashita Treasure. Pero wala silang pake. Mas importanteng makuha nila ang kayamanan. Kaya nag-isip sila kung paano nila ito makukuha lahat at may uuwi sa bayan ng puerto. Baka ilang trucks ang kakailanganin nila. Pero sabi ni Jonathan kay Jane, Ate, ano kaya wag na natin ibigay ang porsyento ni Don Ramon? Sa atin na lang ito. Alam mo, yan din ang naisip ko, Jonathan. Hindi naman malalaman ng matanda na nakita natin. Pwede nating idaan ng mga truck sa bayan ng Nara at doon natin isakay sa barko. Dito na nagdesisyon ng magkapatid na traidorin ng matandang si Don Ramon. Kinagabihan, inayos na ng magkapatid ang tent nila at natulog malapit sa kuweba. Ako nga pala si Nix ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na sa amin. Pero hindi sila makatulog dahil may narinig silang mga boses. Binuksan nila ang tent nila upang sumilip. Pero natakot ang magkapatid nang makita nila ang iba't ibang multo at pare-pareha sa mga sinasabi nila. Sa kanila lang daw ang ginto. Pinapaalis nila ang magkapatid. Pero walang paki si Jane at Jonathan. Tinawanan lang ang mga multo. Ano naman ang gagawin ng mga multo sa kanila? Pero biglang napaisip si Jane. Hindi kaya ang mga bangkay na ito ang mga naunang treasure hunters sa kanila? At sa sobrang nilang kasakiman, kahit patay na ay ayaw nilang iwanan ang gintong nakita nila. Buong gabing nag-isip si Jane. Hindi siya makatulog. Sa tabi niya ay ang kapatid niyang si Jonathan. Ito naman ay humihilik na. Tinitigan niya ito ng matagal bago bumulong ng patawad. Inabot na si Jane ng umaga. Hindi siya natulog. Pawis na pawis siya. Mga 1 oras na rin siyang naguhukay. Sa tabi niya, nakapikit pa rin si Jonathan. Pero sa pagkakataong ito, wala nang buhay ang kanyang kapatid. Sa sobrang kasakiman ni Jane,
Naisip niyang mas mabuti kung wala siyang kahati sa ginto na nakita nila. Kaya pinatay niya si Jonathan habang natutulog ito. At ang hinuhukay ni Jane ngayon, ito ang paglilibingan niya sa kapatid niya. Pagkatapos niya itong ilibing, umalis na siya at tumungo sa bayan. Pagdating sa bayan ay bumili si Jane ng isang truck at bumalik siya sa Malipay River. Ilang araw din niyang nilipat mag-isa ang mga ginto sa truck. At sa pangatlong araw, napuno niya rin ito at bumiyahe. Pero bago pa ito makalabas ng Bataraza, biglang sumulpot si Don Ramon sa gitna ng kalsada. Kaya napahinto si Jane at naaksidente. Naghihingalo ito sa loob ng truck nang lapitan ni Don Ramon. Sabi nito kay Jane, Kayong mga tao talaga, sadyang mga sakim at mga mangmang. Wala kayong pag-asang magbago talaga. nakita ito ng mga taga-baryo kasama na ni Lola, pero wala silang ginawa. Nagpatulong lang daw si Don Ramon na ayusin ang truck at ilagay ang bangkay ni Jane sa truck. Nang matapos ito, bumiyahe ito pabalik sa kuweba at tinapon ng mga ginto at bangkay ni Jane sa kuweba. Isa lang daw ito sa napakaraming kwento ng mga treasure hunters na natagpuan ng Yamashita Treasure, pero hindi na nakabalik. Hindi ako naniniwala sa engkanto, pero matapos ang kwento ni Lola, dito ko nga nasabi na engkanto nga si Don Ramon. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit ginagawa ni Don Ramon ang bagay na ito? Gumagawa ng patibong at kapag kinagat ay papatayin ng mga ito. Sagot naman ni Lola, ang kuro-kuro daw ng nanay niya dati, hindi raw ordinaryong engkanto si Don Ramon. Isa raw itong engkanto na galing Biringan. Bago daw maitayo ang Biringan, ang mga engkanto ay nasa mga gubat ng Pilipinas. Mayaman raw ang mga Pilipino dahil marami tayong ginto at ang mga engkanto ang nagbabantay ng mga ito. Pero nung dumating ang mga Kastila, sinira raw ng mga Kastila ang mga gubat ng mga engkanto at ninakaw ang mga ginto nila. Kaya sila lumipat sa Biringan at ginawang last sanctuary ng mga engkanto. Matapos ang giyera sa Kastila at sa Hapon, naisip daw ng hari ng Biringan na bigyan ng isa pang pagkakataon ng mga tao. Baka pwede pa rin silang pagkatiwalaan. Kaya raw pinadala itong si Don Ramon sa Palawan. Tinetesting daw ni Don Ramon ang mga tao kung nakalimutan na ba nila ang kanilang kasakiman. Pero sa lahat ng binigyan niya ng tsansa, lagi siyang niloloko o di naman nagpapataya ng mga treasure hunters na ito, regardless kung magkapamilya o magkaibigan pa. Kaya kapag may namamatay daw, lagi itong tumatawa dahil tumama na naman si Don Ramon na wala ngang pag-asa ang mga Pilipino. Ginagawa niya lang yan dahil inutusan siya ng hari ng Biringan. At ang ginto na nasa ilog at kuweba ay hindi talaga Yamashita Treasure. Ginto raw ito galing Biringan. Napaka-wild ng story ni Lola. Hindi ko alam kung totoo ba ito o hindi. Pero sa aking mga nakita, parang totoo nga ang lahat. Matapos ang ilang araw, nakabalik na rin ako sa Bohol. Hindi ko ikunento ito sa mga kapatid ko at sa mga magulang ko dahil alam kong hindi sila maniniwala. Pero gusto kong i-share itong kwento sa inyo, mga buddies. Kasi hindi talaga ako naniniwala sa Yamashita Treasure. Pero sa ginto ng Biringan, masasabi kong totoo talaga ito dahil nahawakan ito mismo ng aking mga kamay. For our YouTube Sunday Challenge, bakit hindi makuha-kuha ang ginto ng Biringan? Kung gusto mong makakuha ng 500 peso GCash, sundan lang ang mechanics at malay mo, ikaw na ang susunod na manalo.